Values Education 7, Term 1, Week 2. Dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. At syempre, ang sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa, ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Maikling balik-aral. Ano ang iyong basehan ng paggalang? Magaling. Ang basihan ng paggalang ay ang pagkilala sa likas na dignidad, halaga at karapatan ng bawat tao, anuman ang kanyang edad, kasarian, paniniwala, katayuan sa buhay o pinagmulan. Ang salitang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, na nangangahulugang halaga o kahalagahan. Ito ay isang mahalagang salita na nagpapaalala sa atin ng ating kahalagahan bilang mga tao. Bawat buhay ng tao ay may pantay na halaga at pantay na dignidad. Ang orihinal na kahulugan ng salitang dignidad ay nagtakda na ang isang tao ay karapat-dapat sa respeto dahil sa kanilang estado. Ngunit kalaunay nabigyan ito ng panibagong konsepto ng United Nations o UN na nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ito ay isa sa mga mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Sinasabi sa artikulo bilang isa, ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Dito, ipinapahayag na ang dignidad ay hindi nakabatay sa estado, uri o iba pang pribilehyo ng isang tao. Ito ay likas na taglay ng bawat individual mula sa pagkapanganak. Ayon kay Attorney Jacqueline Ann De Guia, tagapagsalita ng CHR, bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan ang pagtiyak na lahat ng mamamayan, anuman ang kanilang kasarian, ekonomikong kalagayan, relihiyon o politikal na pananaw ay nabibigyan ng sapat na proteksyon laban sa kawalang katarungan at mga paglabag sa dignidad ng tao.
sa pag-unlad ng ating sariling dignidad. Ipinapakita natin ang ating pag-unawa at pagtanggap sa ating sarili bilang mga individual. Ito ay sumasalamin sa ating pagpapahalaga sa sarili, pagtanggap sa ating mga kakayahan at kahinaan, at pagpapasya na magpakabuti nang hindi naapektuhan ang dignidad ng iba. Ang pagkilala sa dignidad ng pamilya ay nagpapakita ng pagbibigay halaga at paggalang sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal, suporta at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Sa pamamagitan ng pagrespeto at pagtanggap sa bawat isa sa ating pamilya, nabubuo ang isang masigla at matatag na ugnayan. Ang pagkilala sa dignidad ng kapwa ay nagpapahayag ng pantay na pagtingin sa bawat isa. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap at pagtulong sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Sa ganitong paraan, lumalago ang samahan at nagkakaroon ng mas maunlad at makatarungang lipunan. Sa madaling salita, ang dignidad ay dapat nalikas sa bawat tao. Ito hindi isang bagay na kailangang ibigay o magmula sa iba, kundi isang katangiang taglay ng bawat isa bilang tao. Maikling pagsusulit. Paano to? Sagutin ang tanong na paano naipapakita ang dignidad sa sarili, kapwa at pamilya. Gamiting gabay ang grapikong paglalarawan. Ilagay ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga maaaring maging sagot. Para sa dignidad sa sarili. Inaalagaan ko ang aking kalusugan at sarili. Ginagawa ko ang tama at umiiwas sa masama. Pinahahalagahan ko ang aking kakayahan at pagkatao. Para sa dignidad sa kapwa. Nirerespeto ko ang damdamin at karapatan ng iba. Tumulong ako sa nangangailangan. Nakikitungo ako ng may kabutihan at pag-unawa. Para naman sa dignidad sa pamilya. Iginagalang ko ang aking mga magulang at kapatid. Tinutulungan ko ang pamilya sa mga gawain. Nagpapakita ako ng pagmamahal at malasakit sa kanila. Kaugnay na paksa bilang dalawa. Sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Maikling balik-aral. Paano to? Tukuyin kung bakit mahalagang igalang ang sarili, pamilya at kapwa. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, sariling dignidad ay igalang dahil ako ay may halaga, karapatan at kakayahang gumawa ng mabuti.
dignidad ng pamilya ay igalang dahil ang pamilya ang nagbibigay ng pagmamahal, gabay at suporta sa aking buhay. Dignidad ng kapwa ay igalang dahil ang bawat tao ay may karapatan, damdamin at likas na dignidad na dapat pahalagahan. Ang pagkilala sa dignidad ng tao ay may malalim na kaugnayan sa pagpapahalaga at paggalang sa sarili, sa pamilya at sa kapwa. Sa bawat hakbang at desisyon na ating ginagawa, nagpapakita tayo ng respeto at pagpapahalaga sa halaga ng bawat isa. Talakayin natin, Mother Teresa, ang buhay at dignidad ng bawat tao. Ang buhay at dignidad ng bawat tao ay batayan ng lahat ng mga aral sa lipunan. Sinasalamin ni Mother Teresa ang pahayag na ito sa kanyang buong buhay habang pinagsisilbihan niya ang pinakamahirap sa mga dukha sa buong mundo o ang poorest of the poor. Itinayo ni Mother Teresa ang mga paaralan upang magturo, mga ospital upang magpagaling, mga ampunan upang magmahal, at mga bahay-alaga upang magbigay ng kapanatagan. Lahat ng mga proyektong ito ay nakabatay sa pagpapahayag ng Simbahang Katolika na ang buhay ng tao ay banal at ang dignidad ng bawat tao ay ang pundasyon ng lipunan. Sa kaniyang pagiging halimbawa, maunawaan at maipatutupad ang kahalagahan ng buhay at dignidad ng bawat tao sa ating lipunan. Maipapakita natin ang sariling kilos ng pagkilala sa dignidad sa pamamagitan ng mga sumusunod. Maging bukas sa kanilang mga saloobin at makinig ng maayos. Tratuhin sila ng may respeto at pagpapahalaga. Bigyan ng pagkakataon na makapagsalita nang hindi naapektuhan ang kanilang dignidad. Iwasan ang paghusga at diskriminasyon sa kanilang panig. Ipakita ang pag-unawa at pagpapakita ng pasensya sa kanilang mga pangangailangan at emosyon. Kilalanin at pahalagahan ang mga natatanging talento ng bawat isa upang matuto, umunlad at magwasto sa kanyang mga kamalian. Tumugon sa mga damdamin at pangangailangan ng iba sa pamamagitan ng maayos at nararapat na pagsasalita at aksyon. Magpakita ng respeto at pagkamabait sa iba, gayon din ipakita ang tamang asal at pakikitungo ayon sa inaasahan mong pakikitungo ng iba sa iyo. Sa kabuuan, ang pagkilala sa sariling dignidad sa pamilya at sa kapwa ay naglalayong magtaguyod ng respeto, paggalang at pagmamahal. Maikling pagsusulit. Paano to? Magbigay ng 3 paraan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Pagkatapos, tukuyin kung paano ito nakakaapekto sa paggawa ng kabutihan. Narito ang mga halimbawang sagot.
pagsusulit o ang kabuuang pagsusulit? Paano to? Basahin at unawaing mabuti ang pahayag. Isulat ang letra ng pinakatamang sagot. Una, ano ang orihinal na kahulugan ng salitang dignidad? A. Pagkakaroon ng mataas na estado. B. Pagiging pantay sa lahat. C. Pagkakaroon ng kapangyarihan. D. Pagiging karapat-dapat sa respeto dahil sa estado. Pangalawa, ano ang mahalagang dokumento ng United Nations o UN ang nagbibigay ng kahalagahan sa karapatang pantao at dignidad ng bawat tao? A. Universal Declaration of Human Rights o UDHR. B. Universal Declaration of Human Dignity o UDHD. C. Universal Declaration of Human Welfare o UDHW. D. Universal Declaration of Human Justice o UDHJ. Pangatlo, ano ang sinasabi ng artikulo bilang isa ng Universal Declaration of Human Rights? A. Lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. B. Ang lahat ng tao'y isinilang na magkaiba at may iba't ibang karapatan. C. Ang lahat ng tao'y isinilang na may kapangyarihan at kontrol sa iba. D. Ang lahat ng tao'y isinilang na may kahinaan at pangangailangan. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagkilala sa dignidad ng ibang tao? A. Bigyan sila ng pagkakataong magpakita ng pagbabago at pag-unlad sa kabila ng kanilang mga pagkakamali. B. Makipag-usap sa kanila ng may respeto at pag-unawa na naayon sa kanilang antas ng pamumuhay. C. Ituring silang mga katuwang sa paglutas ng mga hamon at problema at itaguyod ang kanilang pag-unlad at kapakanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang suporta at gabay. D. Pairalin ang pag-unawa at pakikiramay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at pagtanggap. Panglima, ano ang kahalagahan ng pagkilala sa dignidad ng pamilya? A. Pagpapakita ng paggalang at pagtanggap sa bawat isa sa pamilya. B. Pagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng bawat miyembro ng pamilya. C. Pagpapakita ng kapangyarihan at awtoridad sa bawat isa sa pamilya. D. Pagpapalakas ng pananagutan sa pamilya. Pang-anim, alin sa sumusunod ang mainam na nagpapakita ng pagkilala sa dignidad ng kapwa? A. Pagbabahagi ng sariling talento at galing sa lahat ng tao. B. Pagsali sa mga advokasya na nagsusulong ng kapakanan ng kapwa.
C. Pagpapakita ng respeto, pagtanggap at pagtulong sa kapwa. D. Pagsali sa mga rally na nagtataguyod sa karapatang pantao. Pang-7. Ano ang dapat na likas sa bawat tao na nagbibigay sa kanya ng halaga at karangalan? A. Kilos loob. B. Talino. C. Dignidad. D. Karapatan. Pang-8. Ang mga sumusunod ay ang mga dapat nating gawin upang maipakita ang pagkilala sa dignidad ng kapwa maliban sa isa. A. Pagpapakita ng malasakit at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan at karanasan. B. Pagtanggap at paggalang sa kanilang mga opinyon at paniniwala kahit hindi ito makatarungan. C. Pagbibigay ng pagpapahalaga sa kanilang dignidad at pagkilala sa kanilang halaga bilang tao. D. Pagtulong sa kanilang pagpapaunlad at pagtataguyod ng kanilang kapakanan at karapatan. Pang-9. Ano ang pangunahing layunin ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa? A. Makapagtaguyod ng maayos at matiwasay na pamumuhay. B. Makagawa ng mga natatanging kilos para sa gobyerno. C. Makapagtaguyod ng respeto, paggalang at pagmamahal sa bawat isa. D. Makapag-ambag sa ekonomiya ng bansa. Pang-10. Ayon sa kanya, ang halaga ng isang bagay ay hindi lamang patay sa pagiging kapaki-pakinabang o utility sa iba, kundi sa sariling kabutihan o ang goodness. A. Immanuel Kant. B. Santo Tomas de Aquino. C. Aristotle. D. Mother Teresa. Mga tamang sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. At ang sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.